Okay, so ang diniscuss natin ay yung propaganda movement, tama ba? So ngayon, i-discuss natin yung mga propagandista. So kaunting recap lang sa propaganda movement yung ah, nakaraang meeting. So, tatandaan natin na isa sa mga naging dahilan or factor ng pagkakatatag ng propaganda movement sa Europa ay ang pagbitay sa Tatlamparing Martyr. So, isa siya sa mga remarkable event in our history. Okay? Kasi maraming mga iba't ibang personality yung naapektuhan ng pagkamatay ng Tatlamparing Martyr. Bukod doon ay binanggit natin ano ba ang layunin ng propaganda movement. So sana malinaw sa inyo na hindi daglian at hindi absolute freedom yung inihingi ng kilusan. Okay? Kaya nga ang tawag sa kanila ay mga reformista because ang isinusulong o nilalaya ng samahang ito ay baguhin, magkaroon ng reforma sa pamamahala ng mga Espanyol na mga panahon na to. Nawa ay naalala nyo din na ang SOL o ang La Solidaridad ang naging mekanismo ng samahan para isulong yung kanilang mga pinaglalaban. At huli ay yung ilan sa mga dahilan kung bakit nabuwag at hindi naging matagumpay ang propaganda movement sa Europa. So sino-sino ba yung mga reformista? Ano nga ulit yung tatlong klase ng mga tao o sino-sino ulit yung mga uh, anong yung kind na mga miyembro ng kilusang propaganda? Sige, Red. Bigyan mo ka ng isa para merong pang-recite yung iba. Mga Pilipinong nag-aral sa Espanya po. Okay, mga Pilipinong nag-aral sa Espanya. Ano pa? May dalawa, may tatlo pa. Tatlo yon, dalawa pa. Yes, Guerrero. Mga tumakas sa Pilipinas upang umiwas sa mga pamahalaang Kastila po. Okay, last na. Related sa mga Tisoy. Karanto. Mga mestizo at insularis na hindi kinikilalang tunay na Kastila po dahil pinanganak po sila sa Pilipinas. Okay. So ito yung mga qualification ng mga miyembro ng kilusang propaganda. So sila daw yung nasa loob ng samahan. So kilalanin natin yung isa sa mga propagandista. So si Rizal, papasok siya sa klase na nag-aral sa Europa. Okay? So ang ganamit na sagisag panunat ni Rizal ay laon-laan. Ay, ba't hindi gumagana yung pencil ko? Oo pala. Ay, may delay. Okay. Gumamit siya ng sagisag panulat na laong-laan. Ayun. Bakit tayo gumana ng lapis ko? Sorry, kids. Anyway. Pag gumamit siya ng sagisag panulat na laong-laan at timasalang, so meron silang mga pen name. Sa English ito ay pen name. Okay? Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang layunin ng propaganda movement via La Solidaridad ay expose yung system ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas and to protect their family dito sa Pilipinas, gumamit sila ng mga sagisag panulat. So ang ginamit ni Rizal as a contributor sa propaganda movement ay laong-laan at demasalang. So yung laong-laan, ang ibig sabihin niyan ay laging handa, okay? At ang demasalang ay ungraspable. So si Rizal, ito ay na-discuss na natin lahat. Maliban sa No Limit Tangere, i-detail natin siya yung pagkakasulat ng No Limit Tangere later. Kasi Rizal, kinilala siya bilang nobelista ng propaganda movement because of the No Limit Tangere and El Filibusterismo. Bumili ako ng Noli. After next week, dadaling ko sa klase para ma-experience nyo ano yung faksimile ng No Limit Tangere at El Filibusterismo. So yung mga faksimile ay yun yung copy as is ng mga book, okay, o sources na meron tayo. So dadalhin ko siya sa tawag dito, sa klase natin after next week. Si Rizal ay alam naman natin, nagtapos siya sa Ateneo Municipal ng Bachelor in Artes, yung high school level niya, at medisina naman sa UST. Nagkaroon din siya ng medisina na degree at filosofiya y letra sa Universidad Central de Madrid nung nag-aral sa Europa.
So ang Noli at Pili ay yung dalawa sa mga tula sa sanaysay na nobela na naisulat ni Jose Rizal. So ilan pa ito sa mga akda ni Rizal na i-discuss natin sa mga susunod na meeting. Mi Ultimo Adios sobre la Indolencia de los Filipinos. Mi Ultimo, ito yung pinaka-famous, 'di ba? Most of the time, sa buwan ng wika, ito yung pinapakabisado sa mga estudyante. Okay? Ito yung last na tula na nasulat ni Rizal. Sobre la Indolencia de los Filipinos, ito ay yung pagtatanggol ni Rizal sa mga Pilipino na hindi likas ang pagiging tamad sa mga Pilipino. Ay maganda yung sanaysay na to. Pilipinas dentro de 100 años. Ito ay sanaysay na ipinapaliwanag ni Rizal. Ano ba yung mga possible na mangyari sa loob ng 100 taon sa Pilipinas? Okay? At huli, yung Alaho Bintod Pilipina na binanggit natin nung diniscuss natin si Rizal sa UST, yung piece niya na nanalo sa Liceo Artistico Literario. Okay, ito ay isang tula na isinulat niya para sa mga kabataan Pilipino tulad ninyo. So sana marami tayong time para ma-discuss natin yung every content, okay, ng mga tawag dito, ng mga tula na to. Next is we have Marcelo del Pilar. Okay, si Marcelo del Pilar ay gumamit ng sagisang panulat na Plaridel, Pupdo, Piping Delat at Dolores Manapat. Yung Plaridel ay jumbled letter ng tawag dito, ng apelido ni Del Pilar. Okay? So, si Del Pilar ay pinanganak sa Kupang, Bulacan. Kaya ang August 30 ay tawag dito ay local holiday ng Bulacan. Okay? Siya ay nagtapos na abogasyon sa UST. Okay? Siya din ay nagtatag ng Zarian Tagalog. Yung Zarian Tagalog, kids, take note nyo, ito yung first na bilingual na pahayagan sa Pilipinas. So, yung mga article dito ay binubuo ng mga either in Filipino or in Spanish na article. Okay? So, humalili siya kay Cristiano Lopez Sainas patnugot ng La Solidaridad. So, yung editor-in-chief, yung nagmamanage ng SOL, initially was Cristiano Lopez Saina. Okay? Pero noong nagkaroon ng eleksyon, napunta kay Marcelo H. Del Pilar. So ilan to sa mga akda na naisulat ni Rizal? Sabi ko nga, kung uso na yung meme dati, meme lord to si Del Pilar. Ganun siya. Kung uso na yung pagke-create ng mga Facebook page, satire page, for sure meron si Del Pilar. Dahil dito, makikita, nagre-reflect ito sa kanyang mga naisulat. So, halimbawa, yung kay Igat Kaya, yung number 1. Hindi pa rin gumagana yung lapis ko. So, ayun. Yan. So yung kay Igat Kayo, ito ay pagtatanggol ni Jose Rizal sa mga nambabatikos sa kanyang, ito ay pagtatanggol ni Del Pilar sa mga nagbabatikos sa No Limit Tangere. Okay? So anong meron dito, ma'am? Meron silang ginawa, yung mga Kastila na pinamagatang kay Ingat Kayo. Okay? So yung kay Ingat Kayo, isa siyang babasahin, isa siyang pamphlet na binibigay sa aftermath. So para siyang a piece of paper, okay, so na nakatupi sa simbahan. So ito, yung pinapamudmod ng mga praile. So pag binasa mo doon, ang pamagat niya kay Ingat Kayo. So gusto ditong sabihin ng mga Espanyol na mag-ingat kayo sa mga nababasa nyo, naglalaman ng subversibong idea pertaining to No Limit Tangere. So anong ginawa ni Del Pilar? Ginawa ni Del Pilar, kinapin niya same exact size ng paper, font size, halos same na same. Kaya kahit yung title, Igat to, kay Igat Kayo. Okay, you know Igat? Maging madulas kayo parang isang igat o palos. Alam niyo yung, anong English ng igat? Ano nga ba yung English ng igat? Palos. Percy snake. Okay? So, para sa pagbabasa ng mga sinasabing nobela na subversibo. Okay? So, ganun yung kay Igat Kayo. So, sobrang witty ni Del Pilar. Ang ginagawa nila, instead na yung kay Igat Kayo, yung kay Ingat Kayo, yung mabibigay sa aftermath, kay Igat Kayo. Kasi, hindi mo malalaman na iba yung content niyan unless basahin mo. Okay? Kung napanood niyo si Goyo, ilan nakapanood sa atin ng Gregorio Del Pilar?
Ay, wala na naman ako nakikitang naka-on cam. Naka-off cam na naman kayo. Yan. Okay? Kung napansin nyo, si Goyo, merong part doon, nung lumalaki siya, namimigay siya ng pamphlet. Ito yung pinamimigay niya sa Bulacan. Yung kay Igat Kayo ni Marcelo Del Pilar. Alam niyo naman magkamag-anak sila. Okay? So baka hindi niyo pa siya alam. So magkamag-anak si Marcelo at si Gregorio Del Pilar. Next ay yung dasalan at tuksohan. Okay? So total nakaharap kayo sa computer. Paki-check niyo yung dasalan at tuksohan ni Marcelo H. Del Pilar. So ito ay parody ng Basic Catholic Prayer. Okay? Tawag dito, na nagre-reflect, ang content nito ay yung mga, tawag dito, yung mga katiwalian or yung mga maling sistema na pinamamalakad ng mga praile. Nakalimutan ko na to, pero yung isang natatandaan ko dito ay yung dasalan at tuksohan, yung Abagi Noong Barya. Na-check niya ba? Nandyan ba yung Abagi Noong Barya? Abagi Noong Barya, nakapupuno ka ng alkansya? Ayun. Abagi Noong Barya, nakapupuno ka ng alkansya. Ang praile sumasa inyo. Bukod kanyang pinagpala ang lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Maria, ina ng diretsas, ipanalangin mo kaming huwag, anitan ngayon at kami ipapatay siya nawa. Diba? Nakikita nyo naalala ko to nung bata ako na para siyang nagiging, tawag dito, parang asaran siya ng mga bata. Pero nag-sync sa akin na, okay, nag-exist pala siya ng Spanish colonization during Marcelo H. Del Pilar time. Kasi, tinalagi niya into writing ano ba yung sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas ng mga panahon na yun. Halimbawa, tignan niyo yung ama namin ni Del Pilar, ang amain namin. Kung ginawa to ni Del Pilar today, binash na siya. Okay? Ibaba siya for sure ng mga tao. So, tignan mo, amain naming sumakonbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo. Kitlin, yes, persona non grata. Parang may nag-trending nito na isang tao na gumawa din siya ng parody. Tapos para siyang si Jesus Christ, yung peg niya. So, alam ko, nagka-issue din siya noon. So, sabi dito, sa ulan mo kami ngayon at ng kaning iyong inaaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pangungal para ng pagpapatawa namin kung kami nakakwaltahan at kakwaltahan, nakukuha ng pera. Okay? At huwag mo kaming ipahintulot sa iyo. Ha? Sorry. Yan. So, ganito yung nilalaman ng Noli at ng dasalan at tuksohan. Ito 10 kautusan ng mga prelate leads. Meron din kasi itong sa Catholic, yung 10 utos ng Diyos. Pero kabaliktaran, again, nagmamanifest, nagre-reflect dito, paano yung sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Halimbawa, ika-6 na utos sa 10 utos ng Diyos, huwag kang makiapid. Sorry! Wala na pala ako sinasabi. Sorry. Sa utos ng Diyos, pwede nyo rin siyang i-check. Total, nakaharap din naman kayo sa computer. Ika-6 na utos, huwag kang makiapid. Sa gawa ni Marcelo Del Pilar, huwag kang makiapid sa asawa ng praile. Okay? Huwag kang magnakaw. Sa utos ng mga praile, isinulat doon,
ni Marcelo Del Pilar na huwag kang makinakaw. Again, medyo funny siya if babasahin natin. Pero kung titignan natin siya deeper, ganito pala yung sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas na mga panahon na yan. At isa to sa mga reason kung bakit paulit-ulit na sinasabi sa atin ng mga historian na never silang naging anti-Spain. Anti-friar lang sila. Kasi kung babasahin natin lahat ng content ng mga taon to, laging nakapokus doon sa sistema ng pamamalakad ng simbahan ng mga panahon na yon. Okay? Next, we have Graciano Lopez Haina or Diego Laura. Si Graciano ay ipinanganak sa Haro, Iloilo. Okay? Si Graciano Lopez Haina ay nakapag-aral sa seminaryo. So, ang ine-expect ng parents niya ay siya ay magsiseminaryo. Okay? Pero gustong magmedisina ni Graciano. So, nung lumuwas siya sa Manila, nung tinry niya mag-enroll sa UST, yan, hindi siya tinanggap. Kasi parang hindi siya aligned. Kumbaga sa atin, para kang nag-STEM. Tapos pumunta ka sa amin sa social sciences. Parang ganun yung scenario ni Graciano Lopez Haina. So sabi sa kanya sa UST, sige tanggapin ka namin. Pero, okay, pero kailangan mong magkuha ng ganun yung gawin ni Graciano bago siya tanggapin sa UST. Pero hindi na yon nagawa ni Graciano Lopez Haina dahil nag-aral siya sa Universidad ng Valencia. So, isa si Graciano sa mga Pilipino na nag-Europe, okay? Kasi lumalayo na siya sa pamamalakad ng mga Espanyol. Bakit? Kasi, nandito pa pala yun. Kasi dahil sa Fray Botod at Laia del Fraile. Okay? Fray Botod. Botod means bundat or malaki yung tiyan. Kung mapapansin nyo rin, yung mga ilan nakakapansin, may dyaryo pa ba? Nagbabasa pa ba kayo ng dyaryo? Nakikita nyo ba yung cartooning sa dyaryo? Yung mga drawing doon malapit sa editorial. May nakakaptas kamay pag napansin yung editorial na may cartooning sa dyaryo o hindi na rin siya tinuturo sa school ngayon. Wala na rin? Yan, okay. Si Plaza lang. The rest hindi nyo na alam yung cartooning. Okay. So, kung medyo familiar kayo, if yung nagdo-drawing ay gusto niyang mag-drawing ng isang corrupt politician, 'di ba? Nakapolo barong. Okay? Tapos nakabuwaya yung ulo. Tapos malaki ang tiyan. Okay? So, same to nung panahon ng mga Espanyol, 'di ba? Sinibolismo ng botod, ng bundat, ng malaki na tiyan na fraile, yung pamamalakad na sistema ng pamamahala ng mga fraile nung panahon na yun. Okay. So next ay Laia del Fraile. Anak siya ng fraile. Isang story about anak ng friar. So imagine niyo, hindi controversial siya because hindi naman pwede magkaanak ng mga fraile. Okay? Para siyang kwento, yung kwento, bahagi na kwento, not exact, pero the kwento of Maria Clara inside the Noli Me Tangere. Okay? Si Graciano ay patnukot ng La Solidaridad. Okay? Pero, ang twist nito ay, initially, it was offered to Rizal. Pero, nung in-offer to kasi kay Rizal, inaayos niya o sinusulat niya yung Sucesos de las Islas Filipinas. Okay? So, dinecline niya yung offer as editor-in-chief. Namatay siya sa sakit na tuberculosis itong Enero 1896. So, ito yung binabanggit ko sa inyo, di ba? Remember na isa sa mga reason ng pagbagsak ng propaganda movement during this time daw ay pagkamatay ng tatlong haligi ng samahan. So, Del Pilar, January 1896. Haina, January 1896. Del Pilar, July 1896. And Rizal, December 1896. Okay? Sa loob ng isang taon. Next is we have Mariano Ponce, Calipulaco, Tikbalang at Naning yung kanyang ginamit na sagisag panulat or pen name. Okay? Calipulaco is another name of Lapu-Lapu.
Okay. So, si Mariano ay pinanganak noong March 23, 1863. Hindi niya kailangan kabisaduhin yung birthday niya. Okay. Hindi ko naman yun ilalagay sa exam. Nagtapos siya ng Bachelor in Artes sa Ateneo de Manila at Medisina naman sa Universidad ng Madrid. Okay? Si Ponce ay isa sa mga contributor ng La Solidaridad at isa siyang aktibong bahagi ng Asociación Hispano-Filipino. So, what is Asociación Hispano-Filipino? So, isa tong samahan ng mga Pilipino, ng mga mestizo at ng mga Espanyol, okay, na nakikibahagi o nagsama-sama para tuligsain yung pamamahala ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Okay? Tapos, ng panahon ng American period, si Mariano Ponce ay naging bahagi ng Pambansang Asembleya ng Pilipinas. Okay? So, yung Pambansang Asembleya ng Pilipinas, ito yung first lawmaking body na binubuo ng mga Pilipino. Walang halong American. Bakit? Kasi, remember, when the Americans trying to establish the Philippine government, they were a part of the legislative body. Okay? Kasama sila sa mataas at mababang kapulungan. Panood nyo na yung Quezon. Meron na nakapanood? Wala pa din. Kids, get alive! Huwag kayo puro aral. Okay? Tama na yan. Huwag nyo masyadong seryosohin ng life. Manood kayo ng Quezon. Pero, pag nanood kayo ng Quezon, panoorin nyo muna si General Luna, Goyo, and bago kayo mag-Quezon. Because doon sa character ni Joven Hernandez, ang ganda ng transition niya, kids. Yung part na yun na fiction ng nobela ay yung nagpaganda doon sa kwento ng Quezon. Manood kayo. Okay? So, pag napanood niyo yun, napapansin nyo, si Quezon, saka si Osmeña. Si Quezon nasa upper house, si Osmeña nasa lower house. Tapos, meron sila, mga Pilipino sa lower, pero yung upper house, most of them, merong mga representative from America. Okay? Mga Amerikano. So, anyway, anong meron sa Assemblea ng Pilipinas bago natin ma-skip? Ang Assemblea ng Pilipinas as the first lawmaking body composed of full Filipinos ay na-create ng mga batas. Isa sa mga batas na na-create nito ay yung Batas Bilang 1908 o yung pagkakatatag ng pamantasan ng Pilipinas na kilala natin ngayon as University of the Philippines. Okay? So, nauna ang PUP bago ang UP. Okay? Nung tinatag kasi ang PUP ay create talaga tayo for night school. Hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, meron tayong mga 6 to 9 kahit tayo lang yung university na nag-o-offer ng 6 to 9 p.m. classes because sa history ng PUP, we were established to cater yung mga working class. Okay? Tinatag ang PUP para yung mga nagtatrabaho sa umaga, makapag-aral siya sa gabi. Kaya tayo may night school. Okay? Ganun yung history ng PUP. So, na-establish din tayo ng American period. Okay? So, mga commerce subject, mga business yung business yung course na meron tayo dati sa PUP. Tawag dito. Isa pa sa mga naitatag ng Assemblea ng Pilipinas ay yung Batas Gabaldon. So, kung meron mga taga-Marikina dito, may Gabaldon Building kayo sa Nueva Ecija at sa other provinces. Yung Gabaldon Building, yun yung mga early public school natin, established during the American period. Okay? So, yung Gabaldon Building sa Marikina, adaptive reuse na siya, ginawa siyang library. Sa loob siya ng elementary. Nakalimutan ko na kung anong elementary school yung pinuntahan ko. Pero public library siya ngayon ng Marikina. Kung gusto niyo makakita ng Gabaldon Building, pwede kayo mamasyal sa Marikina for that. Library nila. Okay? So, isinulat niya ay yung alamat ng Bulacan. Okay? Next is we have Luna, taga-Ilog. Okay? For sure, lahat tayo ay may certain na bahagi ng tawag dito ng life na sumikat talaga si Luna because of the movie. So, gumamit siya ng sagisag panulat na taga-Ilog. Si Luna ay pinanganak noong October 29, 1866. Nagtapos siya ng
Bachelor in Artes sa Ateneo at Pharmacia naman, Pharmacy sa UST. After niya graduate, si Antonio Luna ay nag-work sa Spanish government as a chemist. Okay? At isa sa mga remarkable research ni Antonio Luna ay about malaria. Okay, anong causes ng malaria dito sa Pilipinas? Okay, syempre alam natin ngayon, lamok, 'di ba? At isa siya, at kapatid din siya ni Juan Luna. Okay? So, si Juan Luna, very big time siya noong mga panahon niya. Okay? So, alam niyo naman na si Juan Luna ay yung lumikha ng spolarium. So, sumikat si Luna sa Espanya to the point na yung mga nobleman, yung mga duke, okay, duchess, nagpapapaint sila kay Luna. Kaya ganun kalawak yung network ni Juan Luna. So, kung napanood niyo rin yung General Luna, may bahagi din doon na dinadakip, okay, si Antonio dahil uh, i anong tawag sa Tagalog nun? Ina-associate siya, inuugnay si Antonio Luna sa revolusyon na hindi pa siya member noon. So kinulong si Antonio Luna noong mga panahon na yun. Tapos kaya siya nakalaya dahil sa network ni Juan Luna. Okay? Si Antonio Luna din ay nagtatag ng pamahalaang La Independencia noong panahon ng himagsikan, okay, ng Filipino-American War. Okay, sumapi siya sa hukbo ni General Emilio Aguinaldo. Okay, at tawag dito, pinapatay siya ng mga kapasundalo noong Hunyo 8, 1899. Okay, si Luna, okay, unlike other generals na inappoint lang, ay ikaw, Pedro, tika, kapitbahay kita, gagawin kitang general. Usually, ganun eh, by appointment yung pagiging general ng mga panahon na to. Unlike them, si Luna, sa Europe pa lang, inaaral niya na yung military tactics. At si Rizal ay aware dito. Actually, sinuggest ni Rizal si Luna na maging kabahagi ng revolusyon. Okay? Mapapansin nyo, yung disiplina ni Luna, 'di ba? Yung very basic, halimbawa, yung pinagtalunan nila na paggamit ng uniforme ng mga sundalo, 'di ba? Para i-boost yung moral ng mga sundalo ng panahon na maghimagsikan. Okay? Yung paggamit ng tranchera. Nakita niyo yung mga barricade, trenches nung tawag dito, noong digmaang Pilipino-American sa side ni Luna, mas systematic. Okay? Kasi inaral niya yung way, military tactics ng Europe noong mga panahon na yun. Ganun siya. Okay? Ganun yung naging preparation ni Juan Luna. Okay? So, ito lang yung ilan sa mga bahagi ng propaganda movement. Okay? Marami sila, maraming mga iba pang mga tawag dito. Ma'am, di ka po marinig. Ma'am, sorry, hindi ko po marinig. Ma'am, excuse me po. Pamula pong audio.
Yung doon Oo. po sa last part. No? Ah? Doon po siya nagsimula nawala. Kaya ka nag-erase naman? Kaya ka nag-erase naman? Yes po ba? Ayan, sige. So ulit, yung No Limit Tangerine ay galing sa Spanish, sorry, sa Latin na title. So, specifically galing siya sa John 20 verse 17. Pero yung story ng Noli na title ay nanggaling sa John 20 verse 13 to 7. So, if familiar kayo doon sa resurrection ni Jesus Christ, yung story ni Mary Magdalene na pumunta siya sa tawag dito sa tomb ni Jesus. Okay? Sa tomb ni Jesus para linisin yung katawan niya, pero nang dumating siya sa tomb, nakita niya na lang yung pinambalot kay Jesus Christ, okay? So doon nang galing yung Noli Me Tangere. So nag-usap si Mary Magdalene at yung liwanag dun sa loob ng tomb, and realize niya ni si Jesus na yung kausap niya. So yung John 20 verse 17, to be exact, ang sinabi din ay, huwag mo akong salingin pagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama sa langit. Okay? So, anong meron sa kwento ng title ng No Limit Tangere? Huwag mo akong hawakan. Okay? Huwag mo akong buksan. Kung di ka handang malaman yung nilalaman ng nobela. Isa siyang babala para sa mga nagbabasa nito. Okay? So, doon, yun ang kwento ng No Limit Tangerine, ang inspirasyon niya sa pagsusulat ay yung Uncle Tom's Cabin, story ng Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. So para medyo maging familiar tayo, yung Uncle Tom's Cabin ay umiikot siya sa story ng mga Black American na slave sa New World or sa US noong mga panahon na to. So malawakan kasi ang slave trade ng mga African papunta ng Amerika ng panahon na to. So, as early as 16th century, nagka-travel na sila ng mga African papunta ng New World or ng Amerika para gawing alipin. So isa to sa mga naging inspirasyon sa pagsusulat ni Jose Rizal ng No Limit Tangere. Ma'am, nakamute ka po. Ito ka na mamit. So, ang suggestion ni Rizal nung mga panahon na to ay isulat siya as a group, pero hindi sila nagkasundo, okay, sa topic, o kaya si Rizal na lang yung sumulat mag-isa ng nobela. Yung nobela ay naisulat siya, one half sa Madrid. Remember, nag-aaral siya ng Philosophy and Letters and Medicine. Tapos meron siyang 1-year internship sa France and 1-year internship sa Germany. So ito yung story. Okay? Habang nag-i-internship si Rizal, habang nag-aaral siya, sinusundot niya yung pagsulat ng No Limit Tangere noong mga panahon na to. So natapos si Rizal isulat ang No Limit Tangere sa Madrid, sa Germany, okay, ng February 21, 1887. Okay? Anong issue ni Rizal dito? Wala siyang funding for publication. Okay? Because yung ina-expect niya na money from Kuya Prasiano ay na-delay dahil meron silang issue sa Kalamba. So, ito yung isa sa mga dahilan ng pag-uwi ni Rizal that same year. Okay? So, sa sobrang frustrated ni Rizal, sabi niya sa kwento niya, okay, na gusto niya nang sunugin yung Noli. Okay? So, nalaman ni Maximo Viola na nangangailangan ng pera si Rizal kung kaya't pinautang niya to ng 300 pesos para mapalimbag ni Rizal yung No Limit Tangere. So, si Maximo Viola, pag binasa niya siya,
kikilalanin siya bilang tagapagligtas ng Noli Me Tangere. Kasi without his help, hindi natin alam kung na-publish ni Rizal yung nobela na to. Okay? So, exactly 1 month after na-publish yung Noli Me Tangere, nagkaroon ng first 2,000 na copies at sa halagang yung inutang niya, yung naging 300 pesos yung naging budget para sa print out ng Noli Me Tangere. So, ang Noli Me Tangere ay mayroong, Ang Noli Me Tangere ay mayroong 64 na kabanata, 63 lang yung na-publish. Inalis doon yung Sina Elias at Salome to, kids, type pa to. Sina Elias at Salome, yung title ng pamagat na inalis sa Noli Me Tangere. Okay? Tinatawag din tong Kabanata X. Bakit? Kasi yung original na Noli Me Tangere, nakita siya na naka-cross out. Anong kwento ng pag-aalis ng chapter ni Sina Elias at Salome? Ulit Sina Elias at Salome. Anong kwento niya? Kinausap ng publisher si Rizal na, para kung gusto mong mas marami kang ma-publish na novel, magbawas ka ng pages. So, nag-isip si Rizal ng bahagi ng nobela na alisin niya na hindi makaka-apekto sa buong storyline. At ito nga inalis niya. Si Sina Elias at Salome, o mas kilala bilang Kabanata X. Okay? Next, ang kasaysayan ng Pili. So, ang Pili ay, i-reiterate ko lang, siya ay sequel ng Noli. Okay? So, sa Pili, nagbabalik yung katauhan ni Crisostomo Ibarra at siya ay magiging isang mag-aalahas na may pangalang Simeon, okay? Simon rather. So si Pili, okay, ay tawag dito, isinilat ni Rizal sa Calamba, Laguna. Ang twist nito ay binago ni Rizal yung storyline niya nung umuwi siya ng Pilipinas noong 1887 dahil sa nakita niya mga issue ng pamamahala ng mga Espanyol, okay? So magmamanifest yung issue na nadatnan ni Rizal sa Pilipinas sa Kabanata 4 sa kwento ni Cabezang Tales. Kasi isa sa mga nadatnan ni Rizal at pinagdaanan ng pamilya niya ng mga panahon na ito ay usaping pang-agraryo. Okay? Tawag dito, yung pangangamkam ng lupa ng mga praile. Okay? So, ang El Pili ay pinagpatuloy na isulat ni Rizal noong 1887 from Pilipinas, papunta ng London, Biarritz, France, at nailimbag ito, natapos na itong sulatin sa Ghent, Belgium, noong Hulyo 5, 1891. Okay? So, same din yung story ng publication na to, na yung mga nag-commit kay Rizal na nandito siya sa Pilipinas noong 1887 na ipapund yung kanyang publication ay hindi na nakapagpadala dahil nga nagkaroon ng kaguluhan sa Calamba. So, nalaman ni Valentin Ventura na nangangailangan ng pera si Rizal kung kaya binigyan niya ito pampalimbag ng kanyang nobela. So, ito ay naipalimbag sa F. Mayer Van Loo Press, okay, sa Ghent, Belgium, at ito si Valentin Ventura. So, si Valentin Ventura, bilang tulong, ganun din kay Maximo, ibinigay sa kanila yung mga original na version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Okay? Kaya meron tayo ngayong facsimile. Ikapito ng mga original version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Okay? So, si Valentin Ventura, si Rizal, nagpadala siya ng kopya sa mga kaibigan niya sa Hong Kong. Sila Sixto Lopez at Sixto Lopez at si Basa. Okay, bukod doon ay pinadala niya din yung mga kaibigan niya na mga propagandista. Si Ferdinand Blumentritt, yung BFF niya, okay? Si Mariano Ponce, si Graciano Lopez Haina, Antonio at Juan Luna at sila Pardo de Tavera. Sinong wala dito? Si Marcelo del Pilar, okay? Dahil meron ng gap between Rizal and del Pilar. Nidi-discuss natin sa chapter 3, okay? So, inihandog ni Rizal, may earthquake drill na. Inihandog ni Rizal yung nobelang El Filibusterismo sa tatlong paring martir. Okay? So, paki-take note nyo na lang yan. So, hanggang dito yung quiz natin. Next, grabe, eksakto naman yung 9 o'clock nila. Hanggang dito yung quiz natin next meeting.
So, i-inform niyo ako, pakisabi kay Lord kung saan tayo mag-e-exam, kung sa SEA ba kayo, or dito kayo sa MIN, ha? Para mapupunta kayo ang SA ko. Same din yon 8 o'clock sharp, magpapastart ako ng quiz. Papasara ko yung pinto, pag 8 o'clock wala ka pa, wala ka ng quiz. Papapasukin ka na lang pag mag-i-start na ng activity. Pag nag-start na yung activity na wala ka, ipapasara ko na yung pinto, wala ka na ring activity. Malinaw ba, kids? Ay, hindi. Nandito pa pala ako ng Monday. 11 pa lang lipad ko. Ako pa lang magpapa-exam sa inyo. Okay? So, kita-kits tayo sa Monday. May questions ba? Kasi kakatokin ako ng security dito. May questions? Wala na? Red, na stress ka na, Red? Parang stress na stress ka. Naman po. Okay, sige. So, kung wala na kayong tanong, i-dismiss ko na kayo kasi papupuntahin na kami sa Oval dahil earthquake drill ngayon dito sa PUP. Bye-bye! Kita-kits tayo sa Monday, kids!